Isa na namang tokwa, tofu recipe ang gagawin natin ngayong araw na to na napakadali lang gawin. At yung mga sangkap tsak kung readily available na sa inyong mga kusina, kung hindi man, bumili kayo. Charot lang, kayo naman, di kayo mabiro. Pero bibili talaga kayo. Paano naman tayo magluluto, di ba? Pero syempre, meron tayong mga alternative and optional ingredients. O, di ba? At dahil mainit ang panahon ngayon, syempre, meron tayo nito. Tokwa. O, kala nyo kung ano, no? Comment down below kung nabiktima ka na rin ba nito. Ayun na nga, kumuha lang ako ng tissue para tuyuin mabuti itong aking mga tokwa. Tinutuyo kong mabuti una para maiwasan ang pagdalansik kapag prinito na. Pangalawa, para ma-absorb mabuti yung mga marinade, yung mga herbs and spices na ilalagay natin mamaya. Next, naglagay lang ako ng mga pampalasa, asin at paminta, at kung meron kayo ng mga paborito nyong herbs and spices, pwede kayong maglagay. Dahil meron ako nito, naglagay ako ng Cajun seasoning. Again, optional lang to guys. Kung wala, pwedeng asin at paminta lang. Nilamas-lamas ko na nga yung mga tokwa ko bago palamasin ng iba, pero dahan-dahan lang kasi baka madurog. Naglagay na nga ako ng mantika, pangalawang gamit na yan, sinala lang namin. Tipid-tipid din pag may time. O sa mga basher dyan, kung gusto nyong bagong mantika, gumamit kayo, go! Charot lang. Love, love, love lang tayo guys. No hate, just love. Kung nagtataka kayo kung ano yun, asin yun, tiningnan kong ready na yung init ng mantika. Ayun na nga, prinito ko lang isa-isa yung tokwa at all sides hanggang sa maging golden brown. Siyempre, wag nating siksiking mabuti. Kailangan may konting social distancing. O diba, hindi naman kasi sila ganun kahiwa-hiwalay para maprito sila ng maigi. Siyempre, ihabol natin yung nag-iisang tokwa. O diba, social, solo flight. Parang ikaw. Don't worry, balang araw. Darating din yung makakasama mo habang buhay. Ay, pray lang besh. Kaapit lang. Tinabi ko na nga yung tokwa pagkaprito pero aaminin ko kumain ako ng isa. Gutom na kasi ako bakit ba? Ito na nga, nagbukas na ako ng isang lata ng meatloaf. Binukas ko lang yung top and bottom. Kayo, paano kayo mag-open ng inyong meatloaf? Comment down below. Hiniwa-hiwa ko lang ng maliliit tapos kumuha na ako ng isang lata ng mushroom. Shiitake mushroom pala yung gamit ko pero kung anong mushroom ang meron kayo dyan, go. At kung wala talagang mushroom, pwede kayong maglagay ng carrots, corn, potato. At kung wala talaga lahat ng yan, wag kayong maglagay. Ganyan naman kayo eh. Charot lang. Ayun na nga, hiniwa-hiwa ko rin ng maliliit. Tinadtad ko lang hanggang sa mapagod ang aking kamay. Siyempre pa hindi papahuli itong sibuyas. Tinadtad ko rin hanggang sa ang kamay ko ay mangalay. Buti na lang hindi niya ako pinaiyak. Mas pinaiyak pa ako ng bawang dahil pinapak siya ng langgam. Pero hindi ako maglalagay dito ng bawang. Wala lang, na share ko lang. Kinuha ko na nga yung pritong tokwa tapos naghukay ako sa gitna. Gamit ang maliit na kutsilyo, naghiwa lang ako sa mga sides, sinundan ko yung shape niya. Pero hindi ko sinasagad sa dulo. Ayan nga, panoorin nyo na lang. Grabe! Nagugulat talaga yun. Sobrang satisfying. Kung alam ko lang na ganito siya ka-satisfying, sana hindi ko na lang pinapak yung isa. Ikaw, anong ulam or inulam mo today at taga saan ka? Comment down below. O nag-thank you ka ba sa nanay or tatay mo na pinagluto ka? At syempre kung ikaw nagluto sa sarili mo, edi sabihin mo salamat self. Ito na nga, ginisa ko na yung mga pinaghihiwa ko kanina para siguradong luto yung feelings na ilalagay natin sa tokwa. Pwede nyo naman pagsamasamahin yung gisa ng meatloaf, mushroom, at kung ano pang mga ipaglalagay nyo dyan. Gusto ko lang hiwa-hiwalay para mamaya maganda sa picture-picture. Sa meatloaf kanina, dahil may sarili na siyang lasa, hindi na ako naglagay ng pampalasa. Pero dito sa mushroom, maglalagay ako ng salt and pepper. Isasama din natin yung mga pinagtabasan ng tokwa. Nilagyan ko lang din ng konting pampalasa, salt, pepper, and konting sugar pampabalance ng lasa. Kung ayaw ng sugar, nagrereklamo kayo matamis daw kahit ang konti lang naman ang nilagay ko, huwag kayong maglagay. Madali naman tayong kausap. O ayan na nga, pagsasama-samahin lang natin, di ba? Ang gandang tingnan, makulay. Wala sa lang. Mga nadadaldalan po sa akin, patawarin niyo po ako. Meron naman po dyang subtitle, i-mute niyo na lang po yung video. Minsan kasi tumahimik ako, na-miss daw nila ako. Ayun po, nagbabalik tayo. Naglagay nga din ako ng isang itlog. Ang itlog na napaka-importante sa ating buhay. Comment down below ilan ang itlog nyo ngayon sa ref. Uy, nagbilang. Naglagay lang ako ng pampalasa tsaka ng harina tapos hinalo kong mabuti at inilagay ko na nga siya dun sa loob ng tokwa. Next, ipiprito natin yan dun sa ginamit nating mantika kanina. Huwag tayo maaksaya. Siyempre, ibaliktad nyo kung saan merong feelings. Pero diba hindi ko nabaliktad? Ayan, binaliktad ko na. Huwag kayong ano. Tinakpan ko din para siguradong maluto yung loob. At meron tayong bonus recipe. Tuturuan ko kayo nitong napakasimple lang na sauce. Sweet soy sauce or parang ketchup manis, kung ano man ang tawag dyan. Napakadali lang gawin at simple lang yung mga sangkap. Pinagsama-sama ko lang yung soy sauce, sugar, vinegar at tubig. Pagkatapos hinayaan kong kumulo hanggang sa ma-reduce at lumapot yung ating sauce. Pero syempre pa, kung gusto nyo nang kumain at gutom na kayo, pwede namang ketchup or suka na nilagyan ng bawang, sibuyas, kayo na ang bahala.
Ayun na nga, hiniwa ko lang siya diagonally tapos nilagyan na sa plate para mas appetizing. Look at that! Tapos mag-drizzle pa tayo nitong ating sweet sauce. Ay talaga naman katakam-takam. Ito na nga guys ang ating stuffed tofu or pwede din nating tawaging rellenong tokwa. Kaya naman i-try nyo na guys and comment down below kung musta ang inyong experience sa ating stuffed tofu or rellenong tokwa. At dahil dyan, ako nga palang inyong kusinerang inhinyera, Jane Agustin Silvestre, and see you in my next vlog. Pumipiyok pa talaga eh. See you in my next vlog. Bahala kayo dyan, guys. Sige na, pwede na yun.